Ang Social Security System o LAIA ay matagal nang nagsilbing haligi ng seguridad sa pananalapi para sa milyon-milyong manggagawang Pilipino, lalo na sa kanilang pagreretiro. At ngayong 2024, isang panibagong pag-asa ang dumating sa anyo ng mga positibong pagbabago na nagdulot ng ginhawa at saya para sa ating mga minamahal na pensyonado. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, opisyal nang ipinatupad ng SAIA ang ikalawang yugto ng matagal nang ipinangakong pagtaas sa pensyon, kung saan may dagdag na 1,000 sa buwanang pensyon ng mahigit 2 milyong retiradong miyembro sa buong bansa. Hindi lang ito basta dagdag sa halaga, ito ay simbolo ng pagkilala sa mga taon ng pagtitiis, pagsusumikap, at tahimik na sakripisyo ng ating mga nakatatanda. Para sa marami, ang dagdag na ito ay hindi lang pera, ito'y respeto, dignidad, at patunay na hindi kinalimutan ng pamahalaan ang mga taong nagtayo ng pundasyon ng ating bayan. Ang ikalawang yugto ng pagtaas na ito ay unang ipinangako sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at habang ang unang 1,000 ay naipatupad noong 2017, ang ikalawang bahagi ay naantala ng matagal dahil sa kakulangan sa pondo at epekto ng pandaigdigang pandemya. Maraming pensyonado ang taimtim na naghintay taon-taon, at sa kasamaang palad, ang ilan sa kanila'y hindi na umabot upang maramdaman ang biyayang ito. Ngayon, sa taong 2024, natupad na ang pangakong ito, at sa mga nakatatandang buhay pa, ang dagdag na pensyon ay nagdulot ng malalim na pasasalamat at kaunting ginhawa sa araw-araw. Ang 1,000 na dagdag ay maaaring maliit sa paningin ng iba, ngunit para sa mga matatandang umaasa lamang sa pensyon para sa gamot, pagkain, pamasahe, at iba pang pangangailangan, bawat sentimo ay may bigat at halaga. Ayon sa pamunuan ng SSA sa pangunguna ng kasalukuyang presidente at nito, ang dagdag na pensyon ay naisakatuparan sa tulong ng mas pinaigting na koleksyon ng kontribusyon, mas maayos na pamumuhunan ng pondo, at mas mataas na rate ng pagkolekta. Sa kabila ng mga pangambang baka hindi ito kayanin ng pondo, ang mga reformang ipinatupad ay nakatulong upang masiguro ang katatagan ng sistema. Ipinahayag ng kasalukuyang administrasyon na ang kapakanan ng mga pensyonado ay isa sa mga pangunahing layunin, at ang dagdag na benepisyo ngayong taon ay isa lamang sa mga hakbang na ginagawa upang mapaunlad ang buhay ng ating mga nakatatanda. Kasabay nito, aktibo ring nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba pang ahensya upang matiyak na may mga pangmatagalang solusyon para sa seguridad sa pagtanda ng bawat Pilipino. Ngunit hindi dito nagtatapos ang magandang balita para sa ating mga pensyonado sa 2024. Bukod sa dagdag sa buwanang pensyon, naglabas din ang SAIA ng mahigit 32 bilyon para sa 13 month at December pension ng mahigit 3.6 milyong pensyonado sa buong bansa. Sinimulan ang paglalabas ng pondo ng mas maaga kaysa inaasahan, at naging available na ito simula pa noong Nobyembre 20, 2024. Ang maagang pamamahagi ng mga benepisyo ay tinanggap ng buong pasasalamat ng mga nakatatanda sapagkat binigyan sila nito ng kaunting kaluwagan sa pagharap sa mga gastusin ngayong Kapaskuhan. Para sa maraming matatanda, ang Disyembre ay panahon ng saya at pagkikita ng pamilya, ngunit ito rin ay panahon ng matataas na gastusin. Sa pagkakaroon ng sapat na pondo ng mas maaga, nagkaroon sila ng pagkakataon na makabili ng mga regalo para sa mga apo, makapaghanda ng simpleng Noche Buena, at makabiyahe upang makapiling ang mga mahal sa buhay. Para sa ilan, ito rin ay naging pagkakataon upang bayaran ang mga lumang utang o makabili ng matagal ng kailangan tulad ng damit o serbisyong medikal. Ang simpleng hakbang na ito ng maagang pamamahagi, bagamat praktikal sa layunin, ay may mas malalim na kahulugan sa puso ng ating mga nakatatanda. Ipinapakita nito na may malasakit pa rin ang sistema, na ang kanilang kasiyahan at kapayapaan ay pinahahalagahan. Sa bawat pisong naibigay, naroon ang tahimik na pag-alala sa dekadang serbisyo at sakripisyo ng mga pensyonado. At isa rin itong paalala na ang bansang may malasakit sa matatanda ay bansang may malasakit sa sariling pinagmulan. Ang 13 month pension ay taon-taon nang ibinibigay, ngunit ngayong 2024, ang pagiging maagap sa pamamahagi ay naging mas makabuluhan, lalo pat patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Naging karampatang proteksyon ito para sa mga matatanda sa panahong kadalasan ay puno ng gastusin, lalo na para sa mga mag-isang namumuhay o may sinusuportahang pamilya kahit sila'y retirado na. Bukod sa karagdagang halaga, may mga kasalukuyang inisyatibo rin ang pamahalaan upang lalong pagandahin ang sistema ng pensyon.
Isa sa mga tinututukan ngayon ay ang digital transformation ng NAIA. Layunin nitong gawing mas madali para sa mga pensyonado na ma-access ang kanilang impormasyon, magreklamo, o check ang estado ng kanilang benepisyo nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Para sa maraming senior citizen, ang pagbibiyahe sa NAIA branch ay hindi madali, mahal ang pamasahe, masakit sa katawan, at minsan pa ay delikado. Sa pagsulong ng digital services, layunin ng NAIA na maging mas epektibo, madaling lapitan, at mas akma sa mga pangangailangan ng mga matatanda. Kasabay nito, may mga programang itinataguyod upang turuan ang mga seniors kung paano gamitin ang website at mobile app ng NAIA na magbibigay sa kanila ng kontrol at kumpiyansa sa kanilang mga usaping pinansyal. Ngayong 2024, muling tiniyak ng NAIA ang kanilang layunin na maabot ang bawat pensyonado kahit nasa malalayong lugar. Kasama ang mga lokal na pamahalaan, mga post office, at bangko, sinisikap ng NAIA na maging maayos at ligtas ang pamamahagi ng mga benepisyo. Hinihikayat ang paggamit ng mobile banking at lease cards, ngunit sinisiguro rin nila ang availability ng manual disbursement lalo na sa mga probinsyang kulang pa sa digital infrastructure. Ipinapakita nito ang malasakit at pangunawa ng NAIA sa totoong kalagayan ng mga matatanda. May ilan na bihasa sa teknolohiya, ngunit marami pa rin ang mas komportable sa tradisyonal na paraan. Isa sa mga pinakatouching na kwento na lumabas dahil sa pagtaas ng pensyon ay ang isang 73 taong gulang na balo mula sa Davao na nagsabing nakabalik siya sa regular na pag-inom ng maintenance medicine matapos ang ilang buwang pagtitipid. Isa pa ay isang retiradong guro mula sa Bulacan na ginamit ang dagdag sa pensyon upang mag-enroll sa isang community-based art program para sa mga senior citizens, isang pangarap niya noon pa man. Sa mga simpleng tagumpay na ito, muli nating naaalala na ang bawat polisiya ay may tunay na epekto sa buhay ng tao. Sa likod ng bawat halaga, may pangalan, may mukha, may kwento. Ngunit habang ipinagdiriwang natin ang mga tagumpay na ito, hindi pa tapos ang laban. Patuloy pa rin ang panawagan ng mga grupo para sa mas malawakang reforma sa sistemang pensyon, hindi lamang dagdag halaga kundi mas simple at makataong proseso, mas madali at mabilis na serbisyo, at mas inclusive na coverage. Marami pa rin ang nagsasabing kahit may dagdag na 1,000, hindi pa rin ito sapat upang mabuhay ng may dignidad lalo na't pataas ng pataas ang presyo ng gamot, pagkain at serbisyo. Sa ngayon, ang minimum pension ay nananatiling malayo pa sa itinuring na living pension. Magandang simula ito, pero hindi pa ito ang inaasam nating dulo. Patuloy din ang panawagan mula sa mga sektor ng informal workers tulad ng mga vendor, tricycle at jeepney drivers, mga manggagawa sa palengke, mga taong hindi nakapaghulog ng regular o hindi talaga nakapaghulog ng kontribusyon sa RAS dahil sa kakulangan ng kita. Habang tumatanda sila, lumalala ang kanilang kahirapan at kadalas ay napipilitang magtrabaho pa rin kahit may edad na. Ang hamon para sa RAIA ay gawing mas inclusive ang sistema, siguraduhing may tulong para sa lahat, at bigyang daan ang flexible contribution schemes na abot kaya ng masa. Dahil dito, unti-unting lumalakas ang panawagan para sa Universal Social Pension, isang programang layong bigyan ng minimum na buwanang suporta ang lahat ng senior citizens kahit hindi miyembro ng NAIA o GSIS. Bagamat sakop ito ng ESRI, malapit itong kaugnay sa layunin ng ESEA. Kung maisakatuparan, malaking hakbang ito upang maibsan ang kahirapan sa mga matatanda at lumikha ng lipunang may tunay na malasakit sa tumatanda. Ngunit sa ngayon, habang tinatanggap natin ang mga biyayang dulot ng 2024, nararapat lamang na ipagdiwang ang mga tagumpay. Ang dagdag na 1,000 ay hindi lamang pisikal na halaga, ito ay patunay na naririnig ang tinig ng matatanda na ang kanilang panawagan ay may kasagutan. Isa itong hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan, patunay na gumagana pa rin ang advokasya, at ang pagbabago, kahit minsang mabagal, ay dumarating kapag tayo'y hindi sumusuko. Sa bawat dagdag na halaga, naway maalala nating ito ay para sa mga taong buong buhay na naglingkod sa bayan. Ang mga lolo't lola nating ito ay karapat-dapat sa pinakamataas na respeto, at responsibilidad nating lahat na tiyaking ang kanilang pagtanda ay puno ng kapayapaan, karangalan, at ginhawa.